Ibinasura ng Department of Justice ang reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na walang nakitang sapat na batayan ang panel of prosecution para maisulong ang naturang reklamo laban sa Vice Presidente. Ang reklamong inciting to sedition at grave threat ay inihain ng National Bureau of Investigation kaugnay umano ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, naniniwala si Martinez na walang epekto sa impeachment trial ng Vice Presidente sa Senate Impeachment Court ang isinampang kaso kaugnay ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Anya, magkaiba ang proceeding ng proseso ng dalawang kaso kaya wala itong direktang kaugnayan at hindi dapat makaapekto ang isa sa isa. Yan, partner. At partner, ano masabi nyo? Dismiss yung kaso. Sa dalawang kaso ito na pag-uusapan natin, partner. Oo. Kasi yung unang kaso, inciting to sedition, nandyan din yan sa Article of Impeachment, yung Article 4, no? Nandoon rin yun, tsaka yung grave threat, nandoon rin yun sa Article 4. Aha. Kasi, iwan ko, mukhang mikos yung nangyayari dito, mantakin mo, yung inciting to sedition, ibinasura. No? Pero yung grave threat, iniakyat pa, isinampa. Isinampa po nila ng Department of Justice. Pero ito maliwanag na wala talagang basihan yung Article of Impeachment number 4 labang kay Vice President Inday Sara. Dahil binasura nila. Ibig sabihin, hindi mabigat ito. Hindi matibay na akusasyon labang kay Vice President Inday Sara. Ang nakapagtataka, yung grave threat, partner, isinampa nila. Ngayon ay nasa Article of Impeachment yan eh. Oo. So magkakaroon ng conflict para sa akin, parang conflict of interest po ito, partner. Kasi bakit ka nagsasampa, pinag-uusapan yan sa impeachment court ngayon. Dapat hinintay mo na sana matapos yung impeachment trial. Kung sakali, talagang madismiss man si Vice President Inday Sara, kung sa tingin ninyo, meron kayong ebidensyang hawak tungkol dito sa grave threat, pagtatangka sa buhay ng Pangulo, Martin Romualdez at Neliza, hindi sampa ninyo sa sa yung kaso na yan. Kaso nga lang, mapahiya din sila. Mantakin mo, binasura na ng impeachment tapos sasampa ka pa ng kaso, partner. Partner Buds? Hindi ko maintindihan nga, may same case, di ba? Pareho, partner. Pareho. Yung death threat sa tatlong Ako, okay ako rito sa sedition, no? Kasi, ang ibig sabihin ng inciting to sedition, nananawagan ka mag-alsa yung mamamayan. Wala po tayong panawagan ng narinig kay VP Sara na nanawagan siya na mag-alsa yung mamamayan. In fact, hindi po umatin ng rally si VP Sara. Correct. Isa lang pong beses nakita kong umatin si VP Sara dun sa unang maisog. Pero pagkatapos po nun, wala pong rally na. Nung KOJC dito sa Maynila, pumunta lang siya ron bilang respeto lang yun. Respeto pero po hindi sa siya mga, nagsalita, partner. Correct. Sa mga KOJC kasi supporter niya yan eh. Correct. Kay Pastor Kibulo yun. Actually, humihingi siya ng tawad sa KOJC dahil alam niya na at maraming grupo na sumuporta kay BBM dahil sa kanya. Yun po yun yung nakita niya yung mga grupo na to. Pero never po siya nagsalita dun sa stage ng kahit na po nalaban sa nagsasalita siya sa press conference, karapatan naman ng isang vice president yun. Pero never po siya naringgan namin. In fact, ayaw niya po ng rally. Di ba? Ilang beses niya sinabi yan na dun din sa may yung tinanong sa kanya kay Maui, no? Yung people Maui. Power na hindi siya naniniwala ron sa people power. Kaya ang daming sabit nito na karapat dapat lang 'tong mabasura. Ito naman po death threat. Alam niyo po, dapat hinayaan niyo na munang matapos yung kaso sa impeachment kasi questionable pa nga po kung pwede pang kasuhan si VP Sara. Kasi kaya nga po may impeachable siya eh. Hindi po siya pwedeng tanggalin sa pwesto. Dahil po yan, alimbawa po, napatunayan na nagkasala siya dyan sa death threat. Fianceable naman yan eh. Hindi naman po mabigat na kaso. 100,000 lang piyansa yan, partner. Sinabi ni Polo, partner. Parang ano lang talaga, di ba? Pambarangay. Pambarangay na kaso lang. Tapos vice president. Hindi naman po siya matatanggal sa pagiging vice president dyan. Bakit nyo nakakahiya naman na
kakasuhan nyo yung Vice President natin, may kaso na nga siya rito na para tanggalin siya sa pwesto. At ginagalang niya naman, wag nyo namang panay-panayin, partner. Ako, partner, tama yung sabi mo kanina, partner Buds. Kasi kami, tayo, nakasama natin si Vice President Inday Sara Duterte, tayo, during that time na first time na hindi po yun rally, hindi rally yun, na kinover natin si BP Sara. Hindi ako magkamali, anniversary ng KOJC, pero nagkaroon ng, yun nga, doon sa loob ng Kingdom, dahil yung Emerald Gate, dalawa pinapasukan ng Emerald Gate at saka yung 18 hectares, doon sa Emerald Gate, doon pumasok si BP Sara at nagsalita. Pero hindi po yun rally. Yung po ay respeto bilang anniversary ng KOJC. Hindi po siya naghikayat doon na magkaroon ng sedition rebellion. At pangalawa, tama yung sabi nyo ho, na marami ho tayong mga rally. Nando tayo sa Liwasang Bonifacio, di ba? Saan pa tayo? Sa EDSA. Never siyang umakyat dyan at nagsalita against the government na tara na, di ba, mag-aklas. Doon po sa unang maisog sa Davao, nandun ka rin doon, partner Buds, di ba? Magkakasama tayo. Hindi man po siya umakyat doon sa stage magkasama sila ni Amy Marcos doon lang sila, nalunood lang sila. Hindi, nagsalita siya. Nagsalita, pero hindi siya, nagsalita siya. Nakalimutan ko na. Pero hindi ganun makahabaan yung sinabi niya. Pero hindi siya nanawagan doon ng sedition. Dahil galing din siya sa ni Marcos Di ba? May rally si Marcos, umatin nga siya So, naalala ko na. Unit team pa sila noon. Pumanik siya doon during that time. Tapos, pero wala tayong narinig sa kanya. Ano yun, sa Davao mismo yun, di ba? Wala tayong narinig na sinabi niya na, mag-aklas tayo. Kaya kung titignan natin sa sedition, tama kayo mga partners. Walang sedition. Pero, magtataka tayo bakit dito sa grave threat. Ngayon lang, sabi nga, grave threat, ayoko nilagay doon sa nakapagpiyansa Nilagyan ng, alam mo, bigat ngayon ng ang bigat ngayon ng DOJ, ang mga prosecution. Hindi lang ito probable cause. Hindi lang ito probable cause. Kinakailangan talagang may bago ngayon ang tinatawag ang prosecution Kinakailangan may conviction. May certainty of conviction na talaga. Ngayon, nagtataka tayo, bakit pinail pa doon yan, may impeachment na to? Yun nga sabi nyo. Tapos sabi niya, hindi makaka-apekto ito sa impeachment. Tingin nyo, hindi makaka-apekto ito? Apektado na, partner, yung Article 4 of impeachment doon sa inciting to sedition. So ngayon, itong grave threat na naman, so ibig sabihin, ang mga senador sasabihin na wala palang kwenta yung Article 4 kasi binasura yung inciting to sedition. Ngayon naman, yung grave threat, ang teorya ko dito, kasi nakasampa na, maging advantage din to kay Vice President Inday Sara Kasi what for example, didinggi na yung grave threat tapos mag-desisyon na walang probable cause. Di sunog na yung partner, yung Article 4 of impeachment ng ng prosecution. So ang pag-uusapan na lang yung tatlo partner. So dito makadagdag po ito ng punto sa depensa na ang mga senator judges ma-influensahan pa partner at sasabihin ay talaga namang politically motivated lang pala ito, hindi pananagutan ang habol ng prosecution, kaya meron tayong pinag-usapan ng impeachment partner. Correct. At dahil dyan nanonood ngayon si Juliet Lardizaval, Yumul ng Angeles City. Magandang araw po sa inyo at sa inyong pamilya. Ayan, magandang hapon po. Partner Buds, may karagdagan ka pa ba dito? Okay na ako. Okay ka na dyan. So ako, dadagdag lang ako dito partner, kapansin-pansin nagkaroon nga ng probable cause itong sabi nyo nga kanina kung ano ang magiging epekto nito diyan po sa nagaganap. Alam naman natin doon partner sa impeachment trial yung Article 4 yata ito nakapasok yung inciting of sedition Article 4. Article 4. Alam naman nila na wala naman pong kalaman-laman yun. Pilit na pilit. Kumbaga pilit Hinog sa pilit mga kababayan yung pong ginawa doon, 'di ba? At ang tanong dito, may dalawa ngayon. Papaano kung dito maabsuelto tapos dito hindi na iabsuelto? 'Di ba? Magkakasubukan ngayon dito, partner. O yan. O mga kapartner, patungkol pa rin po mga kabayan sa kaso po mga kabayan ng tungkol po rito sa grave threat pa rin mga partners kampo ni BP Sara, kumpiyansa na mababasura ang kasong grave threats. Kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ma-dismiss ang 3 counts of grave threats
na isinampa ng Department of Justice laban sa kanya. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ni BP Sara, nakahanda na sila sa kaso at gagamitin ng Vice Presidente ang lahat ng legal remedies na available sa kanya. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ni BP Sara, nakahanda na sila sa kaso at gagamitin ng Vice Presidente ang lahat ng remedies na available. Iginiit din ni Lim na natiling presumed innocent si Duterte sa ilalim ng batas. Sinabi rin ng abogado na sa malalim na legal na issue nito sa pag-uusig sa nakasalang ang Vice President para mataturang akusasyon. Kabilang mga ilahad na grave threats ang umano'y pagbabanta ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Areta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez noong Nobyembre 2024. Ang grave threat case ay kabilang din sa mga ground ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Pater, ito rin pinag-uusapan natin kanina. Tungkol tayo dito sa kasong grave threat, nakahanda na daw ang si Attorney Lawrence Lim ng Legal Counsel. Ano masasabi niyo dito? Ako partner, naniniwala talaga ako dyan na mababasura yan, yung grave threat na yan. Dahil alam naman natin na wala silang ebidensya. Mantakin mo, ano bang ebidensya nila? Yung video lang, live video, noong press con ni Vice President Inday Sara. Yan lang ang maging ebidensya nila. Pero hindi nga po pwede na yung ebidensya ay kukunin mo doon sa mismong bibig ng inaakusahan mo. Kailangan maghanap ka ng katotohanan. Conditional ngayon conditional grave threat nga kasi may gamit na kung magurgur ako, meron akong nakausap na huwag kayong tumigil. Except na lang siguro partner kung merong lalabas na tao na nakontak ni Vice President Inday Sara na assassin. Pero kahit may assassin na lumabas, kahit magdrama sila, meron pa rin conditional threat yan partner Badong. Kaya talagang mabasura ho ito. Pero hindi nga ho ito parang napakababang kaso lang to, pang barangay lang to Di ba ho? Kasi may piyansa man to tol. Tsaka yung sa barangay yung mga binablatter lang yan. Correct. Ay, magkasundo kayo. Bakit ka nagbanta dito? O bakit mo pinagbantaan? Sinabihan kasi nila ako nagwapo kaya nagbanta ako. Ganun lang. Doon lang sa barangay tayo tawag yan sa Bisaya, maghusay. Partner buds. Yun na nga At saka doon po sa same video, no? Makikita po natin doon sa same na video na isang sentence nga hinati pa nila, kung ako ay gugurgurin nila, gurgurin mo tong tatlo na to. Correct. Ibig sabihin, hindi nila, kinikilala lang nila yung threat na sinabi ni BP Sara. Yung threat naman sa buhay ni BP Sara, kinikilala ba nila? Sinasabi ni BP Sara, tinitreten siya nitong tatlo. Kaya niya ipapagurgur kung siya ay magugurgur. Paano naman yun? Kung naniniwala kayo sa sinabi ni BP Sara ng kalahating sentence, bakit ayaw niyong paniwalaan na meron ding siyang threat at etong tatlo? Bigyan niyo rin ng death threat na kaso yung si BBM, yung tatlo partner, si Martin at saka si First Lady. Kasi ang pinagbabatayan nyo lang, video lang ni BP Sara di video niya rin yun Ikalawa, sinabi rin niya na ang daming magnanakaw. Si Martin, dun sa same na video na yun, walang investigasyon yun. hindi nyo iniimbestigahan man lang. Yung sinasabi nyo na kontrolado ni Saldico at Martin Romualdez. yung budget ng Pilipinas. Exactly. Di ba? Kung ang batayan nyo po yung sinabi lang ni BP Sara, sinabi niya rin yun. Sinabi niya rin po na maraming magnanakaw. Mga kongresista. Mga kongresista. Lahat pala na sasabihin ni BP Sara, selective lang, mamimili lang kayo ng pabor sa inyo. Pero yung hindi pabor sa inyo, i-ignore nyo. Ano ibig nyo sabihin? Hindi nyo po pwede na kung ang batayan nyo yung sinabi, i-ignore nyo yung ibang sinabi, yung gusto nyo lang. Selective po yun. Kaya hindi po ubra talaga yan at saka yun na nga, pag hindi po na-consummate yung banta, wala po yan. Pambarangay lang talaga yan. Actually, partner, ako, biktima ako ng mga ganyan, ng mga bendalo Ito, partner
Ako, di ba naalala nyo during that time, may less po pala naghihintay sa akin yun. Dadamputin ako, may warrant si Brothers Travelers, remember, di ba? Isipin nyo from the grave threat yung kaso ko, na wala namang grave threat, nauwi sa mabigat na kaso. Partner, kasi usong-uso yung bendalo Buti lang nakita ni na Atty. Union, wala namang kaso to Ganun ba? Yung grave threat po mga kabayan, meron po mga elemento yan na makikita mo doon. Hindi po siya pumasok kahit, para sa akin hindi siya pumasok kahit anumang elemento ng grave threat. Ngayon, ang pinag-uusapan ho natin dito, para lang siguro wala masabi sila, partner. Para wala sila masabi na, sige, i-dismiss natin yung isa, ipasok natin tong isa, tapos para masabi natin na naging parehas kami sa pagpapanday at pagpapantay ng batas dito. Pero ang totoo nun, talagang pinasok lang yung isa. Kaya lang, partner, may tawag dito double jeopardy ba yun? Partner, ba't papasok ba dun yun? Hindi siya papasok. Double jeopardy. Ano yun, yung napawalan sala ka na pero tapos kinasuhan ka ulit. Yan papasok yung forum shopping. Forum shopping, kung po pwede. Ayun. Yung sinasampa ka sa iba't ibang korte, ganun. Ito, matutuloy ba forum shopping ito? Kasi alam na nila hindi natin alam kasi kakaiba kasi yung impeachment Oo. Pero pag yan, kunwari, same case, sinampahan ka sa RTC, Quezon City, tapos sinampahan ka sa RTC, Bulacan, yun. Malolos. Forum shopping yun. yun. Bawal yun. Isa lang dapat. Ayun. Same case yun Same case. Bawal yun. Ayun. Pero hindi natin alam kasi nga dahil unique. Unique yung impeachment. Baka hindi applied yung forum shopping. Ayun. At saka partner, hindi pa nga ho nila napalaki yung usapin na yung konteksto ba. Kasi ang grave threat, hindi pala basta-basta yan magkaso ka kaagad ng grave threat kung hindi mo tiningnan yung tamang konteksto. Ang dyan partner, bakit nakapagsabi si Vice President Inday Sara, wag na lang natin sabihin si Inday Sara, bakit nakapagsabi ng ang isang tao na gugurgurin mo yung isang taong ganito pag ginurgur ka? Maraming mga elemento pala yan, partner, na kinukonsidera. What for example, galit ka lang pala doon kaya nasabi mo yung salitang gugurgurin kita, wala palang grave threat yan, partner. Yung panahon na yan, si Vice President Inday Sara nakapagsabi niyan, dahil galit siya, pinatayan siya ng tubig, aircon, kuryente dyan, partner, di ba? Oo. At saka yung ginawa sa... Ambulansya. Oo. Yung babagsakan pa siya ng pintuan ng ambulansya. Correct, yung ganun. Mainit talaga yung mga tagpo na yun. Oo, tsaka yung si Sulaika gustong ililipat sa BJMP na talaga, partner, kulungan na talaga, partner. Kaya doon uminit si Vice President Inday Sara, hindi nila tiningnan yun at hindi pinalaki yung usapin na yan sa impeachment. Doon lang sila nakatutok sa reaction ni Vice President Inday Sara sa panggigipit sa kanyang opisina, partner. Ayun. At ako naman, masasabi ko lang naman dyan, sabi ko nga sa inyo mga partners, hanggat alam naman natin, sino ba yung boss ng, alam nyo, alter ego ng DOJ. Alam natin yan, di ba? Presidente pa rin po, nasa likod niyan, alter ego pa rin po niyan. Basta ako tingin ko, talagang palabas lang yan na bagsak ang isa, ipapasok yung isa. Tama ka dyan, partner. Kasi papasok yung partner sa, tama yung depensa ha, papasok doon yun sa tinatawag, yung sinabi ni Inday Sara na pag nagurgur ako, gurgurin kita, papasok yun sa tinatawag na freedom of expression, partner. Freedom of expression. Yan, Article 3, Section 4, partner. Yan ang maliwanag dyan. Pasok na pasok, expression niya sa nangyayaring panggigipit sa kanya, naging emotional siya dahil sa kanyang mga staff ay ginago ng partner ng kongreso, partner, di ba? Ipapakulong lahat, mantakin mo yun. Wala pinagkaiba to na inabuso yung pamilya mo, kahit na mabait ka, nakita mong inaabuso yung pamilya mo. Kahit sabi mo hindi ka nagagalit, marunong magalit. Kanya, nakita mo yung anak mo, di ba? At talagang binabalahura yung anak mo. Kahit sabi, hindi marunong makipag-away yan. Makikita mo talaga lalabas yung pagtatanggol mo eh. Datanggol ka, nagalit ka dahil yung anak mo ay inabuso, di ba? Yun ang totoo nun. Kaya ako, partner, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Melvin Matibag na meron silang person of interest 20 na di umano'y assassin ni Vice President Inday Sara. Hindi ako naniniwala dyan dahil
Hindi talaga ako naniniwala na merong assassin na hinire si Vice President Inday Sara. Yan ay bunga lang ng bugso ng kanyang damdamin. Ayun. Na galit sa gobyernong Marcos yung tatlong personalidad na si Bongbong Marcos, Lisa at si Martin Romualdez, partner. At sino naman nagsabi na assassin yung kinontak niya? Wala, Diba? partner. Sinabi niya, may nakausap na ako, wag mo silang tigilan. Automatic ba yun na assassin? Pwede namang, kunwari, asawa o kaya yung tatay. Binili na, no? Di ba? Tay, Huwag mo silang pagtanggol mo ako, tay. titigilan. Kasi ganun talaga eh. Dahil pakiramdam niya meron, kasi sunod-sunod yung partner eh. Bukod dun sa yung mga araw na yun, may ginawa pa sa kanya yung tinanggalan siya ng mga PNP. Yung PSG. Yan. Hindi, PNP muna. Ay, Kasi bukod sa BPSG, may meron pang PNP, security diba? personnel. Oo. Ngayon, yung BPSG, tinanggal pa rin. Pinaaloob na lang sa Presidential Security Command. Doon nag-umpisa nun, partner. Yun eh. Tapos, yung mga tauhan niya na malalapit sa kanya, tinanggal din. Tinanggal din. Sabi niya, yan yung mga malalapit sa akin na tapos papalitan nyo ng na hindi niya Tsaka kilala. sinurveillance ang pamilya niya, partner, sa Correct. tirahan niya, partner. Correct. Ano sabi ni Matibag? Meron siyang Person of interest, 20 daw. Person of interest. 20. Sabi ni Babalo, eto. Bola lang yan. Lang yan. At eto, palasyo tayo, partner. Okay na ba tayo dyan? At pag-usapan natin ito, mas maganda ito.